Hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Una ay pagpili ng paksa. Maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksang kanilang sasaliksikin. Karaniwan ang kanilang napipiling paksa ay nagawa na ng pananaliksik ng maraming ulit. Pero huwag nating kalimutan na ang paksa ang pangunahing ideya na daan sa takbo ng isinagawang pananaliksik. Kaya napakahalaga ang pagpili ng paksa. Meron tayong iba't ibang maaaring mapagkunan ng paksa. Una, internet at social media. Ang internet at social media ay bahagi na ng buhay ng tao. Napakaraming taglay na impormasyon ang internet at kung magiging mapanuri ka, baka nandyan lang ang naghihintay ang isang kakaiba at bagong paksang maaari mong gamitin para sa iyong pananaliksik. Pangalawa, telebisyon. Sa panunood mo ng mga balita, mga programang pangtanghali, teleserye, talk shows at iba pa baka matuon. Pangatlo, diaryo at magasin. Mula sa mga ito'y pag-uukulan ng pansin ang mga nangungunang balita, maging ang mga opinyon, editorial at mga artikulo. Pang-apat, mga pangyayari sa iyong paligid. Kung maging mapanuri ka ay maaaring may mga pangyayari o mga bagong kalakaran sa paligid na mapagtutuunan ng pansin mo at maaaring maging paksa mo sa pananaliksik. Panglima, sa sarili. Ang paksang nagmula sa bagay na interesado ang mananaliksik ay karaniwang humahantong sa isang matagumpay na sulating pananaliksik sapagkat nalalagay niya hindi lamang ang kanyang isipan kundi ang buong puso at damdamin para sa gawaing sa una pa lang ay gusto niya o interesado siya. Alam kong makatutulong ito sa atin upang magkaroon tayo ng gabay at mapadali natin ang paggawa ng isang paksa. Hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Narito ang mga layunin ng pananaliksik base sa aklat ni Garcia. Una, mabigyan ng kasiyahan ang kuryosidad ng tao. Pangalawa, mabigyan ng mga kasagutan ang mga tiyak na katanungan. Pangatlo, malutas ang isang particular na issue o kontrobersya. Pang-apat, matuklasan ng mga bagong kaalaman. Panglima, maging solusyon ito sa suliranin. Ano nga ba ang gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain? Ang akademikong pagsulat ay isinasagawa sa isang akademikong institusyon kung saan kinakailangan ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat. Layunin ng akademikong pagsulat ang magbigay ng makabuluhang impormasyon sa halip na manlibang lamang. Ang maprosesong pananaliksik ay isa sa mga halimbawa ng akademikong pagsulat. Meron tayong isang halimbawa sa pagbuo ng akademikong pagsulat na riyan sa nakabulit. Husay ng manunulat na. Una, mangalap ng mahahalagang datos. Pangalawa, mag-organisa ng mga idea. Pangatlo, lohikal mag-isip. Pang-apat, kakayahang gumawa ng synthesis. Panglima, mahusay magsuri. Pang-anim, orihinalidad na gawa. Pampito, may inobasyon. Etika at pananaliksik. Ano nga ba ang etika? Etika, ito ay ang pagsunod sa standard na pinaniniwalaan ng lipunan na wasto at naaayon sa pamantayan ng nakararami. Kawalan ng etika sa pananaliksik. Una, pagpapasagot sa survey nang hindi ipinaalam sa respondent kung tungkol saan ang saliksi. Pangalawa, pagtatanong sa mga mag-aaral kaugnay sa kanilang sexual na gawain. Pangatlo, paglalathala ng mga datos na tumutukoy sa personal na resulta ng panayam o survey ng grupo ng mga impormante. Meron din tayong component ng etika sa pananaliksik. Una, pagprotekta sa kaligtasan ng mga respondent. Pangalawa, pag-iingat sa mga personal na datos. Pangatlo,
pag-iwas sa desepsyon o hindi pagsasabi ng totoo. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga bata bilang respondent ng saliksik. Isa ring gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain ang metodo o pamamaraan. Ito ang ikalawang kabanata o chapter sa mga sulating pananaliksik. Nakapaloob dito ang mga sumusunod na mahahalagang bahagi. Nangunguna dito ang disenyo ng pag-aaral. Ipinaliliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan, historikal, o kaya'y experimental. May 8 uri ng pananaliksik. Una, pananaliksik na experimental. Pinakamabisang uri kung nais tukuyin ang inaasahang resulta. Binigyang pansin ang mga posibleng dahilan na maaaring tumubon sa suliranin. Halimbawa, saan higit na madaling matuto sa matematika batay sa wikang ginagamit. Pangalawa, korelasyonal na pananaliksik. Matutukoy ang kaugnayan ng dalawang variable nang makita ang implikasyon nito at epekto sa isa't isa. Makatutulong para magkaroon ng prediksyon sa kalalabasan ng pananaliksik. Halimbawa, kaugnayan ng kinalakhang paligid sa pagiging goal-oriented ng isang tao. Pangatlo, pananaliksik na hambing sanhi. Pag-alam sa dahilan o pagkakaiba ng dalawang bagay o tao. Halimbawa, paghahambing sa kahusayan ng mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan. Pang-apat, survey na pananaliksik. Pagpapayaman at pagpaparami ng datos. Halimbawa, pagkuha ng perception ng mga mag-aaral sa pagtaas ng matrikula. Panlima, etnograpiko ng pananaliksik. Kultura na pananaliksik. Halimbawa, uri ng pamumuhay ng mga mangyan sa Mindoro. Ika-6, historical na pananaliksik. Pagtuon sa nagdaang pangyayari. Magpabatid ng katotohanan ng nakalipas na pangyayari. Halimbawa, pag-alam sa lawak ng angkan. Pampito, kilos sa liksik o action research. Benepisyal, may suliraning kailangang tugunan. Nagbibigay ng solusyon. Halimbawa, pagtukoy sa suliranin ng pamayanan. Pangwalo, deskriptibong pananaliksik. Paglalarawan ng isang penomenong nagaganap kaugnay sa paksa. Pinakagamiting uri ng pananaliksik. Halimbawa, pagtukoy sa iba't ibang halamang gamot sa Pilipinas. Na pagsisiwat ng datos. Quantitative, ito ay ginagamit sa pagkalap ng numeriko o statistical na datos upang makabuo ng pangkalahatang pananaw na kumakatawan sa paksa o issue ng pinag-aaralan. Ang quantitative ay uri ng pananaliksik na gumagamit ng numerical na datos at statistika upang masukat ang mga relasyon, epekto at iba pang mga aspekto ng isang phenomenon. Ito ay naglalayong magbigay ng objektibong mga resulta at paglilinaw sa mga kahalagahan ng mga natuklasang pattern o relasyon. Sa kabilang banda, ang qualitative naman ay mas nakatuon sa pag-unawa sa kalaliman at kahulugan ng isang phenomenon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga saloobin, karanasan at konteksto ng mga individual o grupo. Ito ay madalas na gumagamit ng mga teknik tulad ng panayam, pagsusuri ng teksto, at pagmamasid upang maunawaan ang mga komplikadong aspekto ng isang issue. Mga kalahok at sampling. Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bilang ng mga kasangkot sa pag-aaral, tiyak na lugar at ang hangganan ng kanyang paksang tatalakayin sa pananaliksik pati na ang tiyak na panahong sangkop ng pag-aaral. Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bilang ng mga kasangkot sa pag-aaral, tiyak na lugar at ang hangganan ng kanyang paksang tatalakayin sa pananaliksik pati na ang tiyak na panahong sangkop ng pag-aaral.
Sa kwantitatibong pananaliksik, ang mga kalahok ay kadalasang napipili sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng random sampling, stratified sampling o convenience sampling. Ito ay upang matiyak na ang sample ay nagpapakita ng tamang representasyon ng populasyon na pinag-aaralan. Sa kwantitatibong pananaliksik naman, ang mga kalahok ay maaaring napipili batay sa kanilang kakayahan na magbigay ng mga malalalim na pananaw at karanasan sa paksa. Hindi madalas ang paggamit ng malawak na sampling, kwalitatibong pananaliksik, sa halip ang layunin ay higit na nakatuon sa pagtuklas sa kahalagahan ng mga individual na karanasan. Mga katanungang dapat sagutin. Sino ang kasangkot sa pag-aaral? Ilan ang kasangkot? Paano sila pipiliin? Ano ba ang sample? Tumutukoy sa grupo, tao o bagay na pinaghahanguhan ng mga impormasyon para sa pananaliksik. Ang sample ay ang grupo ng mga individual, bagay o unit na pinipili mula sa isang mas malawak na populasyon para sa pag-aaral. Ito ay ginagamit sa pananaliksik upang makuha ang mga datos na maaaring kumakatawan sa buong populasyon. Ang pamamaraang ginagamit sa pagpili ng sample ay nababago depende sa layunin pananaliksik at ang kanyang metodolohiya. Kuha ng sample. Tumutukoy sa proseso ng pagpili ng mga individual na miyembro ng isang grupo para sa paksa ng gagawing pag-aaral o pananaliksik. Ang pagkuha ng sample ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik at may iba't ibang paraan para gawin ito. Depende sa layunin ng pag-aaral at ang populasyon na pinag-uusapan. Ang populasyon tumutukoy sa grupo ng interes na gagawing pananaliksik. Ang grupong ninanais ng panghanguhan ng resulta sa gagawing pag-aaral. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang grupo ng mga individual, bagay o unit na interesado sa isang partikular na pananaliksik. Ito ang pangunahing focus ng pag-aaral at maaaring maging ang mga tao, hayop, lugar o konsepto depende sa layunin ng pananaliksik. Ang tamang pagkakilala at pagtukoy sa populasyon ay mahalaga upang makagawa ng mga konklusyon at generalisasyon na maaaring magamit sa mas malawak na konteksto. Bakit karaniwang practice ang kumukuha ng isang bahagi ng malaking populasyon? Magastos kung buong populasyon, maraming oras ang igugugol kung buong populasyon. Nakapaghihinuha at nakapaglalahat tungkol sa populasyong gamit ng sampling. Hakbang sa pagsasampling. Pagkilala sa populasyon, pagtiyak sa kinakailangang sukat ng sample at estratehiya sa pagpili ng sample. Mga estratehiya sa sampling. Una, pagkuha ng random o random sampling. Pangalawa, pagkuha ng non-random o non-random sampling. Random sampling. Ang bawat miyembro ay mayroong pantay na pagkakataon upang mapili at maging bahagi ng gagawing sample ng pag-aaral. Sa random sampling, ang mga kalahok ay pinipili ng walang kinikilingan o bias. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga individual mula sa populasyon ng may pantay-pantay na pagkakataon para sa bawat isa na mapili. Una, simple random. Ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na magsilbing sample. Sa simple random sampling, bawat individual sa populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili na maging bahagi ng sample. Stratified sampling, pagpili na ang tiyak na subgroup ay magkakaroon ng sapat na bilang ng mga kinakatawan na sa loob ng sample. Stratified sampling, ang populasyon ay nahahati sa mga strata o subgroup batay sa mga espesipikong katangian o kategorya. Ang bawat strata ay kinakatawan ng isang tiyak na bahagi ng populasyon. Sampling na cluster, tinatawag ding area sampling. Pumipili ng mga miyembro ng sample ng pa-cluster kaysa gumagamit ng hiwalay na mga individual. Clustering sampling, ang mga populasyon ay nahahati sa mga cluster o mga natural na grupo at ang isang tiyak na bilang ng mga cluster ang pinipili upang maging bahagi ng sample. Non-random sampling, systematic sampling,
convenience sampling, persuasive sampling. Sistematikong sampling, plano para sa pagpili ng mga miyembrong matapos na mapili ng parandom ang panimula. Pagtiyak sa sampling interval at constant sampling interval. Sa systematic sampling, ang mga kalahok ay pinipili batay sa isang sistematisadong paraan mula sa populasyon. Convenience sampling, batay sa kaluwagan ng mananaliksik o accessibility nito ng mananaliksik. Sa convenience sampling, ito ay isang non-probability sampling method at hindi nagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa bawat miyembrong ng mga populasyon na mapili. Purposive sampling, ginagamit batay sa paghuhusga at kaalaman ng mga mananaliksik upang makuha ang representativeness ng populasyon. Sa purposive sampling, ang mga kalahok ay pinipili batay sa mga espesipikong katangian o kriteriya na may kaugnayan sa layunin ng pananaliksik. Ito ay ginagamit kapag ang mananaliksik ay may tiyak na interes sa mga partikular na grupo ng mga individual na nais pag-aralan. Kasangkapan sa pangalap ng datos. Sa bahaging ito, nilalahad ng mananaliksik ang mga detalye sa paraan ng pangolekta ng datos sa kinakailangan o ginagamit upang matugunan ang mga suliraning ipinapahayag sa pag-aaral. Maaring gumagamit ng survey, talatanungan, at pakikipagpanayam. Sa pangangalap ng datos, may tatlong pangunahing ginagamit. Una, talatanungan. Ang talatanungan ay ginagamit ng mga mananaliksik kung saan ay isinusulat ang mga tanong na pinagsasagutan sa mga respondent. Ito ang pinakamadaling paraan sa pangalap ng datos. Ang talatanungan o survey ay isang epektibong paraan sa pangangalap ng datos sa pananaliksik. Ito ay nagbibigay daan sa pagsaliksik ng mga opinyon, karanasan at pananaw ng mga individual tungkol sa isang partikular na paksa. Open-ended na talatanungan. Ang mga respondent ay malaya sa pagsasagot. Close-ended na talatanungan. Uri ng talatanungan ng may pinipilian. Ang pakikipagpanayam. Ito ay maisasagawa kung posible ang interaction personal. May dalawang uri ito. Una, structured interview. Sa isang structured interview, ang mananaliksik ay gumagamit ng isang predeterminadong listahan ng mga tanong na sinusunod ng mga kalahok. Ang mga tanong ay nakaayos ng maayos at ang proseso ng panayam ay sumusunod sa isang tiyak na struktura. Pangalawa, unstructured interview. Sa isang unstructured interview, walang tiyak na listahan ng mga tanong na sinusunod ng mananaliksik at kalahok. Sa halip ay pag-uusap ay may maluwag at mas malaya kung saan ang mga tanong ay diskusyon ay nagaganap ng natural at hindi masyadong istrukturado. Obserbasyon. Kinapapalooban ito ng obserbasyon ng mananaliksik sa sitwasyong pinag-aaralan. Sa ganitong uri ng pag-aaral, ang mananaliksik ay natugon sa tuwirang paglalarawan ng sitwasyong pinag-aaralan at ang pinakamubuting paraan para makamit ang layuning ito ay ang pagmamasid dito. May dalawang uri ito. Una, di formal na obserbasyon. Itinatala lamang ang mga napag-usapan at walang limitasyon sa mga impormasyon. Sa di formal na obserbasyon, ang proseso ng pagmamasid ay mas maluwag at hindi naka-istruktura. Walang tiyak na listahan ng mga aspekto na dapat bantayan at karaniwang nagaganap ito sa natural na kapaligiran ng mga kalahok. Formal na investigasyon, a structured observation. Tinatala rito kung ano lamang ang nais obserbahan at mga posibleng kasagutan ay binalangkas. Limitado ang mga impormasyon makukuha ngunit ito ay mas sistematiko kaysa sa di formal na obserbasyon. Sa formal na obserbasyon, ang proseso ng pagmamasid ay mayroong tiyak na struktura at pamamaraan. Ginagamit ang mga sistemang pananaliksik, mga template para pag-record ng nakikitang datos. Karaniwang mayroong predeterminadong listahan ng mga aspeto o variable na dapat bantayan at i-record. Paraan ang pangangalap ng datos.
Dito ay pinapaliwanag kung paano ang pangangalap ng mga impormasyon ginagamit. May mga ilang pamantayan sa paghahanap ng mga datos at mga impormasyon kailangan sa pananaliksik. Ito ay sumusunod. Sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik. Dapat na may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang mga kukuning sanggunian. Kailangang may sapat na bilang ang mga sanggunian makatutugon sa paksang pag-aaralan. Pangunahing makapagkukunan ng datos. Una, opinyon ng mga eksperto. Pangalawa, pagkonsulta sa mga aklat at artikulo. Pangatlo, obserbasyon sa mga karanasan. Pang-apat, sariling paniniwala. Kahusayan sa pagsubok, isinasaad kung paano gagawin para masubok ang reliability ng pag-aaral. Nangangahulugan din ito ng ganap na kawastuan ng datos. Ito ay kadalasang kinukuha sa tulong ng mga bihasa sa estadistika. Kaakibat nito ang tinatawag na validity na may kinalaman sa ugnayan ng mga datos. Sinusukat dito ang lawak ng pagtatamo ng mga layuning hinahangad na matamo o masukat ng pamamaraan. Pagsusuri ng mga datos. Tinatawag din itong pag-aanalisa ng mga datos. Sa bahagi ito, ipinapaliwanag ng mananaliksik ang paraan na pag-aanalisa ng mga natagpuang kasagutan ng mga kasangkot sa pag-aaral. Maaring sa paraang pabahagdan. Ang mga karampatang puntos ng bawat kasagutan at paliwanag sa paraan ng ganoong pagpupuntos. Talang parentetikal, dokumentasyong parentetikal. APA American Psychological Association. Ang estelong APA ay kadalasang ginagamit sa mga siyentipikong pananaliksik sa larangan ng psikolohiya, medisina, panlipunan at iba pang mga teknolohikal na larangan. MLA, Modern Language Association. Karaniwang ginagamit sa mga akademiko, scholarly papel sa malayang sining o liberal arts sa disiplina ng dalawang uri ng pagtatala ng mga impormasyon o datos. Una, tuwirang sipi. Ito ay eksakto o kumpletong pagsipi ng bahagi ng orihinal na teksto. Maaari ito ay isa o higit pa sa isang salita, parirala, pangungusap o talata. Pangalawa, pabuod. Ang orihinal na teksto ay kailangang ibuod sapagkat may mga tekstong mahahaba. Kailangang maisagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng sariling pananalita ng pananaliksik.